Kung ano kami, sa administrasyon kami. For safety ng presidente at ng ating bansa. So, wala tayong dapat pag-usapan. Saan pupunta yung apat na yan? Dumadami na po yung dumadami na po yung kulto ni Antigero. At yun nga no, mga kabayan, ano pong masasabi nyo dito sa part 3 ng expose po ni Saldico? Hindi ko na po papakahabain, mga kabayan. Narito na po ang part 3 ng expose ni Saldico, mga kabayan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Grabe no, mga bayan. Talagang gagawin po siyang Ninoy. At galing po yon sa bibig ni Romualdez po mismo, ang kanyang kaibigan. No? Napakatindi po. Mukhang magkakatotoo po na magiging Saldico International Airport po yung naiya pag nagkataon, mga bayan. Pag umuwi itong si Saldico. Talagang hindi po ito uwi. Bakit? Pinagbantaan na po ni Romualdez na itutumba pag umuwi pa. Di ba? Tapos gustong pauwiin ni Auntie Claire. Gustong pauwiin ni Ping Lacson. Gustong pauwiin ni Dilima. Gustong pauwiin ni Bongbong. Pinagbandaan na nga yung mama Papauwiin nyo para saan? Para mategi? Itong witness? Para hindi na po malabas yung katotohanan? Nang mastermind ng lahat ng ito, nang nakawan dyan sa gobyerno, si Junior? Diba? Pinipilit nyo kumuwi. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na puntalahan. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Yan ang hirap sa atin no? Ngayon, sir, nalagay ka po sa alanganin, sir. Di po ba? Dati, sinisiraan mo po si Bibi Inday Sara Di ba?
Ngayon, sabi nga po, nasa huli na po yung pagsisisi. Pero pinakamahalaga po dyan, sir, itama nyo na po. Parang awa nyo na. Itama nyo na po yung pagkakamali pong nagawa po ninyo noon. At sana po magtago po kayo maigi, sir. Kasi, di po ba, simula po nung nagsalita kayo, pinakilos na po ni Junior lahat ng resources ng ating bansa para hanapin po kayo. Kasi nung hindi pa po kayo nagsasalita, umamin po ang ombudsman Umamin ang DOJ. Wala pong task force na naghahanap po sa inyo. Ngayon, na nagsalita po kayo, lahat na po, hahanapin po kayo, sir. Alam nyo naman po yan, sir. Diba? Sana pati yung ginawang, pangingidnap kay Pangulong Duterte, alam nyo rin po yun. Isiwalat nyo na rin po yun, sir. Isiwalat nyo na rin po yun. Hayaan nyo na po yung iba nagsasabi dyan na pinagtatawanan kayo, DDS na daw po kayo. Kami naniniwala po kami, sir, na syempre, hindi po kayo makatulog sa gabi. Mahirap po yan. Di ba? Sabi nga, kahit gaano kadami ang iyong pera, pero wala ka naman pong katiwasayan sa iyong utak, napakahirap po ng pinagdaraanan nyo. Obvious naman po, sir. Kitang-kita naman po sa itsura po ninyo. Diba? Ang laki po ng pinayat nyo, sir. Diba? Kaya sana, mag-iingat po kayo. Huwag po kayo papahuli. Ilabas nyo po lahat ng ebidensya. At pag nalabas nyo na po lahat ng ebidensya, yun, pwede na po kayo bumalik. Kasi hindi pa po kayo ligtas, sir, Hindi po kayo ligtas sa lahat ng mga... Kasi accessory to the crime po kayo, sir, Isa rin po kayo sa mga, di ba, nagmamayari ng mga jet. Kailangan ipaliwanag niyo po yun. Di naman po maniniwala ang taong bayan sa ganyan-ganyan lang po. Pero naniniwala po kami sa mga isinisiwalat po ninyo. Hindi ko po kayo sasabihan na mabuhay kayo, sir. Isa rin po kayo sa nagnakaw, Pero, sabi nga, yung atonement mo sa ginawa mong kasalanan, magsabi ka ng totoo, malay mo, sir, di ba? Hindi ka man mapatawad dito, mapatawad ka po sa taas. Di po ba? Yun po yun. Ganun po yun, sir. Ihingi mo ng kapatawaran lahat ng nagawa mong kasalanan. At pagbayaran mo rin, syempre, yung ginawa mong pagkakamali. Dumako po tayo dito, mga kabayan, mula po dito, kay Saldico, pumuntahan po natin to, mga kabayan. Yung mga, po ni Bongbong Marcos, hindi po pumayag, yung kanyang mga loyalista, mga kabayan, hindi po pumayag na tanging Iglesia ni Cristo lang ang magrarally. Kailangan may pro-BBM din na magrarally, mga loyalista. Ito po sila, mga kabayan, sa sobrang dami po, hindi po magkamayaw yung kalsada, ayaw po silang apat. Opo, sila po yung apat, mga kabayan, sabay-sabay po natin panoorin kung ano po yung pinaglalaban ng mga loyalistang to. Kaya ito, panoorin po natin. Sorry po, Okay lang. For peace kami, kay BBM kami, protected namin si BBM ng grocery. So pag hindi kayo naniniwala, wala kaming magawa. Ma'am, Kaya lang bawal dito, okay lang po. pwede pa ba kayong Interview, bawal po. sige. Kami, sa administrasyon kami. For safety ng presidente at ng ating bansa. So, wala tayong dapat pag-usapan. Sumupunta yung apat na yan. Nagawa niya apat na yan. Safety ng Nagawa yung presidente apat na yan. at ng Siguro, ating bansa. nawawa. Basta loyalista, baliw na no? Dumadami na po yung dumadami na po yung kulto ni Antigero. Magbasa nga tayo ng mga comments, mga kabayan. Magbasa nga po tayo ng mga comments. Ano sabi nito? Dumadami na po yung kulto ni Antigero, mga kabayan. Napasaway kayo. Tropa ni Antigero yan. Baka may meeting sila. May kasama na si Antigero. Kulto ni BBM.
Ano to? Grabe mo, no? Grabe. Yung apat na yun eh. Ewan po natin ha. Hindi natin alam anong pasa nila dyan. Pero silang masasabi natin pag basta tanso basta kakampi ni BBM. Sabi nga dito, basta kakampi ni BBM, baliw eh. Ganyan na lang po mga kabayan ha. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na nating video. Paalam.